Good morning sa inyong lahat mga kaibigan. Ito yung ating isinagawang top grafting dito. Ito yung kanyang basal shoot or tinatawag namin dito sa mga cacao farmers na chupon. So ito ay galing dito. Yan, makikita niyo dahil ito ay wala talagang chupon. 2 taon na ako naghintay na makachupon. Ako ay gumawa ng kopising. Ito, ang kopising ay ating susugatan itong puno dito sa gilid at hindi itagos talaga doon sa kanyang ilalim, kundi doon lamang sa pinaka unang layer ng kanyang basilar system. So ito, yan tumubo at nagsagawa tayo ng top grafting dahil ito ay hindi naman ito grafted. Yan, makikita natin. So ito ay ang bilis talagang tumaas, hindi na ma-manage yung mga bunga doon sa taas, kaya nagsagawa tayo ng ganito. Meron siya mga bulaklak. Nagtaka ako bakit nagsilabasan yung mga bulaklak. Dati-rati naman ay wala. Siguro dahil sa ginawa natin na pag re-rehab sa punong ito, siguro ay napansin niya na parang may ginagawa dito sa kanya, kaya nagsilabasan yung kanyang mga bulaklak, o di kaya ay ito na yung resulta sa kanyang pagka-stress sa El Nino. Ang mga kakao at iba't ibang uri ng prutas ay maglabasan ang mga bulaklak kapag na-stress at kapag nakatikim na ng ulan, dahil tayo dito sa Sakbayan ay nakatikim na tayo ng 2 beses na ulan, pero hindi naman talaga sapat yun. So ito yung area na tayo ay nagsagawa ng top grafting. Ito ay galing sa PVC 123, isang productive na PVC 123, at ito ay rootstock. Ito hindi talaga natin malaman kung ano, dahil ang mga bunga nito ay parang may kamukha ng UF at may kamukha ng BR, pero hindi naman talaga BR yung kulay, pero majority yung kulay na pareho sa UF18. So ito ang ating sinagawang pag-rehab nitong non-productive cacao, dahil ang pakay natin, ang ating purpose dito ay ito ay gagawin nating isang productive na grafted cacao. Ito ay mas mabilis kaysa tayo ay magtanim ng seedlings, dahil yung seedlings sa estimate natin ay 2 years yung pinaka talaga niya na magbigay ng production. Pero ito na observe na namin, may resulta na doon sa kabila na 1 year talagang nagbibigay siya ng mga bunga. So ito, lahat ng mga puno dito ay lumalabas yung maraming mga bulaklak, dahil kami ay nag-pruning dito. Kumuha kami ng mga scions or mga bud sticks na ginamit namin sa aming nursery, kaya bawat puno meron talagang maraming bulaklak. So na-observe natin na 1 month after sa ating pag-pruning or pagtanggal ng mga sayo na ginagamit namin sa cacao nursery ay doon magsilabasan ang mga bulaklak.